ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Good news alang sa mga motorista. Gianunsyo ang big time rollback ugma Abril 14. Kapin 20 pesos sa diesel ug kapin 4 pesos sa gasolina. Unom patay humanadaro sa usa ka 10-wheeler truck ang usa ka barangay gym sa Marilog, Davao City niadtong weekend. Marine tanker nga nag-smuggle og kapin 41 million pesos nga diesel gidakop sa otoridad sa Misamis Oriental. Kapitan ug chief mate sa mong barko kasuhan. Pagpamusil patay sa babaeng negosyante sulod sa iyang tindahan sa Bayugan City sa Agusan del Sur sa pool sa CCTV. Davao City Diversion Road, Buhangin, Tigato Bypass Road, maagian na sa mga motorista. Og karong dunay krisis sa petrolyo, usa ka bag-ong kasal, migamit og kariton isip bridal car. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Human sa kapinbulan nga sa gunsong mega oil price hikes tungod sa krisis sa Middle East, daw maalibyuhan gamay ang kapait sa mga motorista tungod sa posibleng big-time oil price rollback sugod ugma Abril 14. Base sa 5-day trading sa world market ug foreign exchange, sumala sa Energy Department, posibleng moabot sa kapin 20 pesos kada litro ang paggunhod sa presyo sa diesel. Samtang anaa sa 4 pesos and 43 centavos sa kada litro sa gasolina ug 8 pesos ug 50 centavos sa kada litro sa kerosene. Kini subay sab sa gianunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Samtang kung basehan ang forecast sa pipila ka industry sources, halos 9 pesos hangtod 11 pesos ang posibleng ikunhod sa kada litro sa diesel, samtang kapin piso sa gasolina. Sumala sa DOE, ang supply sa lana sa Pilipinas anaa sa 45 hangtod 50 days ang stockpile. Miabot sab niadtong weekend gikan sa Malaysia ang 329,000 barrels o kapin 52 million liters sa diesel nga gipalit sa gobyerno. Usa ka 10-wheeler truck ang mibangga sa usa ka barangay gymnasium sa Davao City niadtong Sabado. Unom ang patay kung asa lakip niini ang mga mitambong raunta sa seminar. Nakaalerto si John D. Esteban. Nibalitad ding 10-wheeler truck human mibangga sa usa ka barangay gymnasium sa Marilog proper, Davao City. Alas 10 sa buntag niadtong Sabado. Naguba ning bahin sa gymnasium. Nagkatag ang mga kargang biskwit sa truck. Nadaro ang waiting shed. Hasta mga nakaparada nga motorsiklo. Patay ang usa ka barangay tanod nga mitambong lang unta og seminar nga gipahigayon sa gymnasium. Lakip nga nakabsan sa kinabuhi ang iyang asawa nga didto usab sa gymnasium sa dihang nahitabo ang maong disgrasya. Naminaw na po mi sa lecture. Manimurag sa kilid na puro dagan na dito sa kilid. Kay nakuan pa niyo. Wag kadagan patay po ko. Namatay pod ang truck driver. Ulahing nakuha ang duha ka pahinante tungod sa grabing pagkaipit sa napiot nga atubangang bahin sa truck. Maong gigamitan kini og hydraulic rescue tools aron maalsa ang miipit nga mga bakal. Unom ang naangol, lakip na ang usa ka 71 anyos nga lalaki nga naigo sa pagbangga sa truck samtang anaa sa gymnasium. Nadala pa siya sa ospital apan nakabsan gihapon kini og kinabuhi. Unom ang kumpirmadong patay. Di kalit lang daw patulong diri nga sayaw-sayaw na magudon at salasay na siya. Matud pa sa kapulisan samtang nagdagan sa karsada, kalit nga nibuto ang ligid sa truck. Hangtod nga bidiretso kini sa barangay hall nga anaara kilid sa highway. Yung truck po yun naman nagaling ng bukid nun, nawalan po siya ng brake, mga 200 meters, then pumutok yung gulong. Then dumiretso po siya sa barangay hall ng Marilog sa may gym. Kasi Ford po yun eh. Doon na sa itulubago ng operator sa truck. Pinaprocess po namin yung investigation kung anong rarapat na kaso na ibigay natin sa driver at sa operator po. Ayun din po ang niya. Kasi marami din kasing damage kami kasi 18 na motor, saka yung barangay property damage pa ng barangay. Yun po ang sasagutin niya. Pahinumdum sa otoridad sa mga motorista. Sa mga
driver lang, lagi nilang i-check yung yung basic na kailangan para i-check yung sasakyan, brakes, fluids, gulong. Kasi hindi naman natin malaman yung insidente namin. Maiiwasan naman natin yun sa pamamagitan ng pag-check ng ating mga sasakyan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Kapitan ug chief mate sa usa ka marine tanker ang gidakop sa hiniusang puwersa sa otoridad sa Misamis Oriental. Human kini na diskitaang nagpalusot og smuggled nga diesel. Kapulisan mas ginapalawman pa ang investigasyon sa maong kaso. Ano ang report ni Cyril Chavez? May katungod ka, may matarong ka nga magpabilin nga mahipos. Bisan ano nga imo mayambal, may imo nga pagagamiton batok sa imo sa korte. Sa gikasang operasyon sa hiniusang puwersa sa 1001st Maneuver Company sa RMFB-10, Lagunglong PNP, Regional Maritime Unit 10, Philippine Coast Guard ug Bureau of Customs 10, gipangdakop kining duha ka mga individual human nga gidudahang nagsmuggle og illegal nga diesel sa Misamis Oriental. Ang operasyon nakasa bunga sa pila ka adlaw nga case build-up sa otoridad human nga makadawat og taho kalabot sa illegal nga aktibidad sa usa ka marine tanker nga anaa nakaangkla sa kadagatan sa Lagunglong, Misamis Oriental. Gani diyang gisuta sa otoridad ang mong barko, walay mapakitang papeles ang crew niini og ilang nakita ang anaa sa 300,000 liters sa diesel nga mobalor sa 41 million pesos ang kantidad niini. It stemmed from intelligence report sa ating pong kapulisan na meron pong mga bangkang pumupunta doon sa marine tanker na iyon na nasa waters ng area ng Dampil, Lagunglong, Misamis Oriental. Human makita ang karga sa mong tanker, gilayon sab na nawag og eksperto ang otoridad og gipailawom sa testing ang maong gituhuang diesel og migawas nga positibo kini. Hinungdan nga gidakop ang duha ka crew nga mao ang kapitan og chief mate sa mong barko. Ang duha residente sa Negros Occidental ug Iloilo. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa duha. Wala po talaga silang, tahimik po sila, wala po silang sinabi, but doon po sa investigation natin nakita po ng ating kapulisan na yung transponder po ng barko ay tinurned off po at yung mga data na nandoon is dinilit din. O sasab sa ginasubay sa otoridad karon kung paunsang paagi o kung asa ginabaligya ang diesel nga gikan sa mong barko. Kasong paglapas sa RA 10863 o ang Act Modernizing the Customs and Tariff Administration ang atubangon sa mga dinakpan. Kami ay nananawagan sa ating mga mamamayan, lalong-lalong na po dito sa Region 10, to report any illegal activities, lalong-lalo na po na may kinalaman po sa pag-dispense or pagbebenta ng mga petroleum products. Lalo-lalo na ngayon na we are facing worldwide crisis. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Patay ang usa ka babaeng negosyante human gipusil sulod mismo sa iyang tindahan sa Bayugan City, Agusan del Sur. Ang pagpamusil nakuhaan sa CCTV. Patay ang 45 anyos nga babae human gipusil sa sospek nga naka-helmet sulod sa gipanag-iyahang tindahan sa Purok 20, Barangay Poblasyon sa Bayugan City, Agusan del Sur, alas 2:50 Biyernes sa hapon. Sa investigasyon sa kapulisan, base sa kuha sa CCTV, makita ang pagsulod sa sospek sa tindahan ug miduol sa biktima nga naglingkod lang sulod sa tindahan. Dayong gitiunan niini ang biktima ug gipusil sa ikadawang higayon punting sa ulo. Dayon miikya sa kay matud pa sa gimanihuang motorsiklo sa atubangan lang sa tindahan. Gidala pa ang biktima sa ospital apan namatay gihapon kini. Sumala sa kapulisan na igo ang biktima sa walang bahin sa iyang ulo, rason sa iyang pagkamatay. Nakuha sa crime scene ang duha ka fired cartridge case ug fired bullet sa kalibre 45 nga pusil. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen ug identity sa suspect. Ginakuhaan pa og pahayag ang pamilya sa biktima. TV ang GMA Regional TV
One Mindanao. Daw nahimong boxing ring ang tunga sa Bulalagaw Road sa General Santos City diyang nakuhaan og video ang sinumbagay sa duha ka lalaki. Ani ang report ni Efren Mamak. Nanipa nagmotor na nakahugo. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka motorista, makit-an kining usa ka lalaki nga nakahukas nga naglakaw-lakaw sa tunga sa dalan sa Bulalagaw Road sa General Santos City niadtong Domingo ug nagadupa nga daw nagahagit og away. Gani hapit pa kini maligsan sa usa ka motorista. Taod-taod, may paduol kini sa mga nagtapok nga lalaki apan gipabalik kini sa usa ka lalaki. Samtang nagapaatras ang nakahukas nga lalaki. Gisumbag kini sa laing lalaki nga kalit mitungha sa dalan nga gikan sa nagtapok nga mga lalaki. Dayon gisagunsunan og sumbag ang lalaki nga nakahukas hangtod natumba na kini sa dalan. Wala na nakasukol ang maong lalaki diyang giuwang na kini sa mga lalaki sa lugar. Lakip ang usa ka gwardiya. Gigunitan sa gwardiya ang duha ka kamot sa lalaki nga nakahukas. Apan daw wa panahuman sa iyang gibati ang lalaking nanumbag ug daw duna pa kini ginaingon sa lalaking nakahukas. Gani ginabadlong na sab siya sa iyang mga kaubanan. Taod-taod, makita nga naglakaw-lakaw na sa pagbalik ang lalaking nakahukas ug padayon sa iyang daw paghagit sa ubang lalaki. Mayo na lang kay miabot na ang pulis og gikaistorya ang lalaking nakahukas nga gipasuot na og jacket lakip ang lalaking nanumbag. Gipasakay sila sa police mobile aron dalon sa Lagaw Police Station. Sumala sa kapulisan sa Lagaw. Lango sa ilimno makahubog ang lalaking nakahukas nga nanipa di ay og motor una ang insidente. Samtang ang nanumbag nga lalaki mao ang tag-iya sa motor. Hinuon nagkahusay ra ang duha. Ginasulayan pa silang makuhaan og pahayag. Nagpahimangno ang Barangay Lagaw LGU nga kinahanglang sundon ang mando sa DILG nga mao ang pagbawal sa pag-inom sa kilid sa dalan, ang paghukas ug paglapas sa curfew hour. Nakarong may order ang DILG kana bitaw mag-inom sa kalsada, mag-inom nga hubo walay sanina unya sobra na sa alas 10 ang maong kaning bidyokihan. So ginasunod na mo itong mando sa DILG nga. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Gisulod og mga kawatan ang usa ka jewelry store sulod sa usa ka mall sa Davao City. Usa sa mga sospek armado sumala sa kapulisan. Ani ang report ni John D. Esteban. Udtong tutok, gisulod sa mga kawatan ang jewelry store sulod sa usa ka mall sa Barangay Tigato, Buhangin District sa Davao City niadtong Sabado. Upat ang suspect nga matud pa sa Davao City Police Office, armado. Mibunot matud pa og armas ang usa sa mga suspect ug mideklara og hold up. Gitangag ang mga mahalon nga alahas. Dayon siba paingon sa basement sa mall. Motorsiklo matud pa ang gigamit sa mga suspect isip getaway vehicle nga na-recover na sa kapulisan. Gipailawom na kini sa eksaminasyon. Parayon pa ang manhunt operation sa DCPO batok sa mga nakasibat nga mga suspetsado. Gihuptan na sa otoridad ang mga fingerprints nga nakuha sa crime scene ug ginasusi na pag-ayo ang CCTV footage aron mailhan ang mga suspect. Nanawagan ang otoridad sa publiko kung kinsa man ang dunay impormasyon o nakakita sa mga suspect, dili magpanuko sa pagpahibalo dayon kanila. John D. Esteban, One Mindanao. Lauma na ang luag nga dagat sa trapiko sa Milan-Buhangin intersection. Human giablihan ang Davao City Diversion Road, Buhangin-Tigato Bypass Road. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Kung gikan sa Diversion Road ug padulong sa Tigato, Mandog o Kalyawa, dili na kinahanglang moagi pa sa Milan-Buhangin intersection. Maagian naman good sa mga motorista ang 396 meters sa gitason sa Davao City Diversion Road, Buhangin, Tigato Bypass Road. Busa kung gikan sa south nga bahin, una makaabot sa Milan intersection, mamahimo na nga mo left turn padulong sa Bypass Road. Kung anaasab sa Tigato ug padulong sa Diversion Road, dili na kinahanglang moagi sa Milan intersection. Gilauman nga makatabang ang pag-abli sa maong Bypass Road sa pagluag sa trapiko, ilabi na sa Milan intersection nga bumper to bumper ang traffic matag rush hour. Hinuon karong Biyernes, April 17, nakatakda ang repair sa Buhangin Underpass sulod sa usa ka bulan. Wala man gud tayo makita na laing agihanan, no? And then timely na lang pod na na-open na nato ni na portion. So in preparation na lang pod ana dito sa atong pag-repair.
Karong simanaha, nakatakda na sab nga ablihan ang bypass road nga duol sa Davao International Airport. In the next few days, paningkamutan nato na maabri itong second na part sa ato ang Laverna bypass. Na from the same gyapon na entrance dito sa Laverna bypass pero lahi iyang exit. Balik normal na sab ang ruta sa trapiko sa JP Laurel Avenue at tubangan sa usa ka nagsirado na nga mall. Sanglit natapos na sab sa DPWH Davao ang demolition sa overpass. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Kapin 156 million pesos nga kantidad sa nakumpiska nga iligal nga sigarilyo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nakatakdang gubaon. Ani ang report ni Jandy Esteban. Mismo si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang nag-inspeksyon sa mga nakumpiskang sigarilyo nga way igong dokumento. Giimbak kini sa bodega sa ahensya sa Sasa, Davao City aron dili mabaligya sa merkado. Kini nga mga illegal nga sigarilyo nga dunay managlahing tatak na kumpiska ning tuiga niadtong January 6 ug April 3 sa lungsod sa Parang ug Dato Udin Sinswat sa probinsya sa Maguindanao del Norte. Ginaimbestigahan pa ang mga nagpaluyo niini. Anaa sa 182,000 rims sa sigarilyo ang nakumpiska sa Bureau of Customs Ports of Davao nga nagkantidad og 156 million pesos. Ipailawom ang mga items sa laboratory test aron masayran kung unsa ang ingredients gawa sa dahon sa tobacco. Delikado ito sa kalusugan ng ating mga kababayan. Hindi natin alam kung paano talaga ginawa itong mga sigarilyo na to. Dahil iba't ibang tatak nito, pumasok ito sa hindi sa international ports at hindi pa natin alam eksakto kung sino ang gumawa nitong mga sigarilyo na to. Masayang matud pa ang kita sa gobyerno sa mga smuggled items. Ang nawawala sa kabanang bayan sa mga illegal na mga sigarilyo ay hindi bumababa sa 30 billion pesos in terms of taxes. Yung mga pera sana na yan, yung pondo na yan, ay magagamit ng ating bansa, magagamit ng ating pamahalaan para doon sa mga programa para sa ating mga kababayan. Ang pagpalusot sa mga illegal items, kalapasan sa Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Sabotage Act o Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Sumala ni Commissioner Nepomuceno karong tuiga sa tibok nasod, milusad na og 147 operations ang BOC batok sa illegal nga sigarilyo nga nagkantidad og kapin 3 billion pesos. Mas gipaligon ang pagbantay sa mga boundary sa pagigalayon sa ubang ahensya aron malikayan nga makalusot ang mga kontrabando. Pinapatatag pa namin yung kapabilidad namin, ibig sabihin mga satellite imaging capabilities. Dinadagdagan namin yun sa loob ng BOC yun. No? At yung aming mismong kakayanan na magkaroon ng sariling water assets. So hihingi kami ng tulong sa Kongreso upang magkaroon kami ng sariling kapabilidad na magkaroon ng interdictions or operations sa dagat. Ang mga nakumpiska, gubon aron dili ma-recycle o mabaligya. Kauban si Bebot Cajes ug Jojo Solarte sa kamera. Jandy Esteban. 1 Mindanao. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Libuan ka mga deboto gikan pa sa nagkadiang lugar sa nasod ug abroad ang midagsa sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City sa Misamis Oriental bispera sugatol sa kapistahan sa Puon. Ani report ni Cyril Chavez. Abril 11, Sabado. Tataw ang pagsugod og dagsa sa bagang ihap sa katawhan sa palibot sa Divine Mercy Shrine Compound sulod sa simbahan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Amaw mga deboto,
nangandam alang sa pagsugat sa adlaw sa kapistahan sa Puon nga sa Ulugon adlawng Domingo. Busa, buntag sa mismong kapistahan ni adtong Abril 12, halos di mahulugan og dagom ang kadaghan sa tawo nga miuban sa prosesyon sa Divine Mercy. Matag usa kanila adunay mga kandilang dala uban ang ilang mga pangamuyo ug mga pag-ampo. Hantod na kini sa tibok adlaw kung asa nagkadaiyang misa ang gipahigayon. Sa tala sa simbahan, lakip LGU, miabot ngadto sa 93,246 ka mga deboto ang mitambong sa kapistahan sa Divine Mercy. Daghan kayo ang natat sa ilang mga kasing-kasing kanhi gyud sa among lugar nga mga devotees gyud sa lain-lain mga lugar napay sa laing sa abroad, no? Napagikan sa abroad, napagikan sa laing mga rehiyon, lagas Davao, napagikan sa Zamboanga, gikan sa Luzon. Nangani lang yun din tungod sa dakong pagsalig, dakong pagtuo. Wala sab na tala nga mga untoward incident gikan sa bispiras hantod mismo sa kapistahan tungod na sab sa kooperasyon sa katawhan. Wala di ay ni matter ang ang kamahal sa krudo, kundi ang pagmahal sa gugman ngadto sa Ginoo ang napatigbabaw sa ilang mga kasing-kasing. Miyan higyon dako pang ilang pag-ampo, sugod silang mga unsa may ilang mga tinguha. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Literal nga out of this world ang na-achieve sa Artemis 2 mission nga nakabalik na sa Earth human ang napulo ka adlaw nga misyon padulong sa Moon. Garbo sab kini sa Pilipinas pinaagi sa usa ka Pinoy nga nagatrabaho sa National Aeronautics and Space Administration o NASA sa Amerika. Ani report. To the moon and back ang nahimong misyon sa Artemis 2 ni adtong miaging semana. Kini ang unang space mission nga nagdala og crew duol sa bulan sulod sa kapin 5 ka dekada. Milestone sab dihang naabot sa Orion spacecraft ang pinakalayo nga distansyang naabot sa tao nga miabot sa 252,760 miles. Nakita sab nila ang far side sa bulan. Human ang halos napulo ka adlaw, luwas nga nag-splash down ang capsule sa Artemis 2, sakay ang upat ka crew niini sa Pacific Ocean duol sa San Diego, California. And speaking of milestones, I am Louie Rabara. I'm born and raised in the Philippines. My biggest project, ito yung Artemis 2, historic. Ang Pinoy nga si Louie Rabara, giwagayway ang watawat sa Pilipinas isip data controller sa NASA, nga mooy nagaproseso sa data nga ginatransmit sa mga spacecraft, lakip ang Orion spacecraft sa Artemis 2 mission. Yung first day of launch, doon kami sa Space Center, which is the mission control. Ang naging part namin dito as data controllers in the space network, meron kaming array of antennas. After na lumagpas na siya ng Earth orbit, kami na po yung nakakapag-track sa kanila sa mga data na makukuha nila dun sa space. Kanhi IT staff si Louie sa UCLA o University of California, Los Angeles. Og dili sab daw dali ang iyang journey, ilabi na nga wala siya'y background sa astronomy. Sobrang hirap po mag-apply ng trabaho. Hindi ako straight papunta sa astronomy po. Kasi nag-graduate ako ng computer engineering and wala naman ako idea before na kaya ko, na makakapasok ako dito sa ganitong job. Tambag niya sa mga kabataan nga buot makasulod sa NASA o nangandoy og to infinity and beyond, walay imposible. Huwag lang kayo matakot, mangarap. Kahit feeling nyo is impossible siya, there's always a chance. Tuloy-tuloy lang sa pag-aaral. And of course, I always pray to God. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Nanumpa isip bagong presidente sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Siya sabang central convener sa bagong gilusad nga koalisyon nga nagtinguhang nga usahon ang nagkadiyang sektor aron ipanawagan ang pag-undang sa matud pa korupsyon sa gobyerno. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Atul sa National Council meeting sa PDP National Headquarters ni adtong Sabado, nanumpa isip party president sa PDP laban si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte.
Sumala ni Senator Bongo nga official sub sa PDP National Executive Committee kinsa naa sa maong meeting. Mahinungdanon ang panagiusa og klaro nga tumong sa serbisyo publiko. Formal sab nga gilusad ang RAGE Coalition o Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Usa kini ka multi-sectoral alliance nga gilangkuban sa nagkaraiyang grupo nga nagtinguha nga iduso ang reforma, transparency ug accountability sa gobyerno. Tumong sab daw sa RAGE Coalition nga usahon ang nagkaraiyang sektor sa panawagan, batok korupsyon, pagmahal sa presyo sa panaliton ug ang pag-abuso matud pa sa gahom. Lakip sa mga partidong milangkob niini ang PDP Laban, Partido Reforma ug Reform PH. Convener sa maong koalisyon si Mayor Baste. Samtang gibanatan ni Mayor Baste si Pangulong Bongbong Marcos sa iyang mensahe. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan. Lauman nga palapdan pa sa RAGE Coalition ay ilang hanay sa mga musunod nga bulan. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Natuldo ka na ang 28-year title drought sa Letran Lady Knights. So Manila makuha ang kampyonato sa Women's Volleyball Finals sa NCAA Season 101. Samtang Benil Blazing Spikers ang nakadaog sa Men's Division. Nagtigi sa Game 3 sa NCAA Season 101 Men's Volleyball Finals ang Benil Blazing Spikers ug Mapua Cardinals nga dikit ang laban. Intense ang rallies hangtod sa katapusan, midaog ang Blazing Spikers sa first hangtod third set. Sa Women's Volleyball Finals, Benil Lady Blazers ug Letran Lady Knights, gitambakan sa Lady Blazers ang Lady Knights sa unang set. Apan nakabawi ang Lady Knights sa ikaduha ug ikatulong set. Apan nakuha na sab sa Lady Blazers ang ikaupat nga set. Busa duna pa ikalimang set hangtod sa nakadaog ang Letran Lady Knights. Gani historic ang ilang pagkampyon kay nahumanagyod ang 28 ka tuig nga walay daog ang Letran Lady Knights. Gikalingawan karon ang bridal car sa usa ka magtiayon nga makahatag sab og ideya sa mga magpakasal nga buot magdaginot. Nunot sa mega oil price hikes, gibalik sa usa ka newlywed couple sa Santa Marcela, Apayao ang paggamit og kariton nga ginabira sa kabaw. Usa ka karang tradisyon sa Apayao ang paggamit og kariton nga sagad ginagamit sa umahan. Niadtong April 8 gikasal sila Giovanni ug Melody Zuniga. Inay kotse kariton ang ilang gisakyan. Gibutangan nila kini og mga bulak isip dekorasyon. Daghan sabang nalingaw dihang nakita ang kariton nga gigamit sa kasalan. Giangkon sa pipila ka mag-uma sa Davao City nga misaka ang ilang singil sa transportation costs sa mga produktong agrikultura gikan sa umahan padulong sa mga merkado tungod sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao, sumali ni Kapitan Jesse Areha sa Barangay Malabog sa Davao City, moabot na sa 5 pesos matag kilo ang gipasaka sa mga biyahedor sa produktong agrikultura tungod sa pagmahal sa presyo sa petrolyo. Rason nga ang kaniadtong 250 matag kilo sa pagbiyahe sa mga produkto anaa sa 7 pesos and 50 centavos matag kilo. Sumala sa mga mag-uuma, tungod hinay karon ang palit sa gulay ug lamas sa mga merkado publiko, dili sab nila mamahimong makapasaka sa ilang presyo. Baguhay lang naglusad og panagpulong ang barangay sa mga mag-uuma aron madungog ang ilang mulo. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto og karon serbisyong tinuod lang.